Mga kapartners, ilang minuto na lamang po ang natitira at nais kong gamitin ang pagkakataong ito na palakasin ang paniniwala, palakasin ng ating espiritual na kalagayan, mga kapartners, lalong-lalo na sa mga tao po na nakakaranas ng mabibigat na problema, may mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay sa mga oras na ito. Sa Biblia po, sa banal na kasulatan, doon po sa aklat ng Marcos, ay may isang babae po, may kwento po doon na may isang babae na 12 taon nang dinudugo. So isipin ho natin yun, mga kapartners, 12 years nang dinudugo. Kumbaga hindi na normal yun, abnormal na po yun, sakit na ho talaga yun. Dahil ang normal sa mga kababaihan po ay buwanan lamang po. Pero itong babaeng ito na nasa Biblia sa aklat ng Marcos ay 12 years po na nakakaranas ng pagdurugo. At ayon po sa banal na kasulatan ay halos maubos na po ang kanyang kayamanan na magpatingin sa mga manggagamot, sa mga espesyalista para siya po ay gumaling. Pero nakakalungkot po, naubos na po ang kanyang kayamanan, hindi pa rin po ito gumaling, mga kapartners. Kaya dumating yung time na nawalan na ho ito ng pag-asa. Isang araw ay kanya hong nabalitaan, narinig na si Jesus Christ ay dadaan sa kanila hong lugar. Kaya ang sabi ng babaeng ito, na mahawakan ko man lamang yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, sabi niya, ay gagaling na ako. Kaya itong babaeng 12 years nang dinudugo, mga kapartners, na naubos ang kanyang kayamanan, hindi po siya nawalan ng pag-asa at dumating yung time na gumaling ang kanyang kapansanan sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo. Marahil ang babaeng balong ito ay ang babaeng ito na nasa Biblia, marahil ang babaeng ito ay naririnig na niya ang pangalang Jesus Christ. Naririnig na niya ang salita po ng ating Panginoon. Kaya doon pa lamang ay nagsimula na itong magkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naalala niya, despite sa kanyang kalagayan, nabanggit niya ang katagang, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Hesukristo ay gagaling na ako. Minsan po kasi, mga kapartner, aminin man natin o hindi, minsan ang tao, kapag may problema, kapag dumarating na yung panahon na talaga walang-wala na siya, hirap na siya, saka lamang niya maalala ang Panginoon. Minsan kasi ang ginagawa ng tao, ginagawa hong last option ang Diyos. Huwag po nating gawing last option ang Diyos po, mga kapartner. Hindi porket may pira ka ngayon, hindi porket mayaman ka ngayon, sagana ka sa lahat ng bagay, ay parang kinakalimutan mo na ang Panginoon at saka mo lamang maaalala ang Diyos kapag ikaw ay may mabibigat na sitwasyon o pinagdadaanan sa buhay. Mga kapartners, ang gusto ko lamang ipahiwatig, ang gusto ko lamang ipakita sa hapon pong ito, na anuman yung sitwasyon ng ating buhay, maging ikaw man ay nasa kasaganaan, maging ikaw man ay nasa kahirapan o matinding problema at pagsubok, huwag mong kalilimutan ang Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, mga kapartners, napakahalaga po ang ating pananampalataya, napakahalaga po yung atin pong paglapit sa Diyos, napakahalaga po na tayo po ay makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya. Ano man pong relihiyon natin, mga kapartners, Biyernes na naman po ngayon, bukas Sabado, isang araw na lamang po, at araw na naman ng linggo na kung saan ay nakagawian na po natin na pupunta sa ating mga simbahan. Huwag po nating kalilimutan, mga kapartners, na anumang mga simbahan ang inyong pinupuntahan sa darating na linggo, huwag niyo pong kalilimutan pumasok at magpasalamat sa atin pong Panginoon. Lagi ho nating tandaan, mga kapartners, wala hong mahirap, wala pong imposible sa atin pong Panginoon. Ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, wala pong mahirap, wala pong imposible sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay atin pong mapagtatagumpayan sa pamamagitan
pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga ho ng banal na kasulatan, ang tao dapat lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi lalapit din ang Panginoon. Ang sabi niya sa aklat ng Santiago, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit din sa inyo. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay hindi lalapit sa Diyos, hindi siya lalapitan ng Panginoon. Kaya ang tanging gawain lamang ng tao, lumapit sa Diyos upang mas lalong papalapit o mas lalo tayong mapalapit sa atin pong Panginoon. Tandaan po natin, wala pong mahirap, wala pong imposible sa atin pong Panginoon. Ito po ang isang awit para po sa atin mga kapartners. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, inihayag ng aming mga labi na Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Diyos na di nagbabago, Diyos na handang magpala, magpagaling, magpalaya at magligtas. Panginoon, minsan pa sa oras na ito, ang hipo mo, ang iyong mapagpalang pangalan ay yung patutunayan na walang mahirap sa iyo. Pakilusin mo nga po, Ama, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng nangangailangan at isisigaw namin kung kaya't sasabihin namin, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Tunay nga po mga kapartners na talagang wala pong mahirap sa Diyos. Ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay mga kapartners sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon, panghawakan mo ang kanyang mga pangako, panghawakan mo ang kanyang mga salita, walang mahirap at walang imposible sa atin pong Panginoon.
Wala na po tayong mga oras mga kapartners. Maraming salamat po sa lahat ng inyong oras na tumangkilik, nakinig, nanood sa akin pong programa sa hapon pong ito. At araw po ng Biyernes, happy weekend po sa ating lahat at ugaliin po nating sumunod sa lahat ng mga health protocols na pinapairal ng ating pamahalaan upang tayo ho ay makaiwas sa tinatawag pong COVID-19. Sumainyo po ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoon Diyos at happy weekend po sa atin pong lahat.